DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, ang happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambala.
Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Thursday evening. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga po ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang psychiatry specialist ng Makati Medical Center. Welcome po natin, Dr. Elaine Angela Laines. Good evening, Doc. Thank you for joining us tonight. Kumusta po? Good evening po. Salamat po sa pag-imbita. Mabuti naman po. Kumusta naman po kayo? Mabuti rin po, Doc. At maraming salamat rin po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong gabing ito. Ngayon, Doc, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, dahil maiksi lamang po yung ating oras pero mukhang marami po tayong pag-uusapan. Alamin nga natin, Doc, ang ibig sabihin ng PTSD. Kasi nga po ang topic natin ngayon ay post-traumatic stress disorder. So para nga po sa kapakanan ng ating listeners and viewers, ano nga po ba ibig sabihin nitong PTSD? Okay. Nabanggit nyo nga po na PTSD ang nangangahulugan na post-traumatic stress disorder. Ito ay isang uri ng mental health condition at ang nagdudulot nito ay matinding trauma o matinding stress na naranasan o maaring naging witness yung isang tao. Tapos, pagkatapos ng itong matinding trauma o matinding stress na karanasan na ito, nagdi-develop sila ng mga simptomas na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, pati kanilang mga relationships, apektado na. Hindi lang yon, yung mga nagtatrabaho, affected na yung work performance nila, kung nag-aaral sila, ang kanilang academic performance affected na. Okay, Doc. So, nabanggit niyo po pwedeng na-witness, pwedeng naranasan, 'di ba? Kung bakit nga po sila nakaranas ng matinding trauma. So, pwedeng yung nangyaring 7.8 na lindol sa Mindanao or yung sabihin nating nasaksihan yung or naranasan ng mga atleta nitong recently sa Aurora or yung personal din, yung paghihiwalay po ba ng magulang, Doc? Maraming uri kasi ng trauma ang na-identify nila na maaaring mag-contribute sa post-traumatic stress disorder. Isa dito yung kalamidad o natural disaster. So yung mga nakaranas ng matinding, yung malaking earthquake, meron silang tsansa, hindi naman nangangahulugan na automatic magkakaroon sila ng PTSD, pero baka magkaroon ng tsansa na mag-develop sila ng post-traumatic stress disorder. Yung mga highly stressful na situations, hindi natin syempre pwedeng sabihin na lahat ng mga naka-witness nung nangyari dun sa atleta na nabanggit mo ay magdi-develop automatically ng PTSD. Post-traumatic stress disorder. Kasi meron din tinatawag tayong acute stress reaction na maaaring normal naman na maranasan ng isang tao kung naka-witness sila ng isang traumatic event. Yung mga may mga bata na witness nila naghiwalay ang kanilang parents sa maagang edad, hindi automatic na nakaka-post traumatic stress disorder sila. Stressful yung sitwasyon, pero maaring hindi sila magkaroon ng PTSD, pero maaring maapektuhan ng kanilang mental health just the same. So, sino po, Doc, yung pwedeng ranas or mag-suffer dito sa PTSD? Yung mga sabihin nating babaeng na cesarean or sabihin natin yung mga laging kulang sa tulog, sila ba yung mga prone or susceptible nga rin po? Well, hindi naman lahat pwede magkaroon ng PTSD batay doon. Although yung mga
yung sleep deprived or hindi maayos yung pagtulog, isa yun sa mga nakaka-apekto sa pag-recover sa stress o sa trauma. Kasi kung kulang tayo sa tulog, hindi natin nabibigyan ng chance yung brain natin na mag-recover o i-process yung trauma. So, maaring mag-contribute siya. Tapos yung mga babaeng na cesarean section o nagkakaroon ng complicated na delivery or birth, maaari nilang, kasi kung stressful sa kanila yon, maaari silang magkaroon ng post-traumatic stress disorder. Marami pa kasing factors na pwedeng mag-contribute sa PTSD, mga tinatawag nating risk factors. Ito yung mga katangian na pwedeng magpataas ng tsansa na magkaroon ng post-traumatic stress disorder ang isang tao. Maaring ito ay dulot ng family history of mental health issues o kung meron na silang naranasang trauma nung bata pa sila, maliit pa sila, tapos nagkaroon ulit ng trauma nito ngayong malaki na sila. Yung mga na-physical abuse, Doc, kabilang? Yes po. Yung meron ding mga anxiety, depression, tapos na-expose sila sa isang traumatic event, maaari silang magkaroon ng PTSD. Ibig sabihin po pag may underlying mental health issues, yung mga hindi sapat ang suporta sa family o sa mga kaibigan, yun pong may mga iba pang mga pinagdadaanan sa buhay, katulad po ng siguro yung pag may mga financial difficulties, may mga personal problems pa, tapos nagkaroon pa ng matinding trauma o stress, pinapataas po nun ang chance na magkaroon ng post-traumatic stress disorder. So ano po, Dok, yung kadalasang sintomas na maaaring may ugnay nga po natin sa PTSD? Opo. 4 na grupo po ng sintomas yun. Yung una po, itatawag namin intrusive memories. Ito po yung mga naaalala ng isang tao, yung mga traumatic events na kanilang na-witness o na-experience. Paulit-ulit po ito kahit ayaw na nilang isipin, pabalik-balik sa kanila. Pwede po itong lumabas bilang flashbacks o kaya nightmares kung tawagin namin o vivid dreams. Tapos, meron din po tayo tatawag na avoidance. Umiiwas po sa mga lugar, mga tao o usapan na pwedeng makapagpaalala sa kanila nung na-experience nila na traumatic event. Pwede din po silang umiwas sa mga triggers. Ang mga triggers pwedeng amoy lang po, yung smell o tunog o sound o kahit po yung tao mismo na nakakapagpaalala sa kanila. Even the name, Doc, pwede ba yun? Na, ay, yes, kapangalan po niya, oo. Yes po, opo. Lalo na po kahit yung mga sensory po, yung smell at tunog, sinabi ko nga, meron din po yung mga negatibong pag-iisip at mood changes, parang nagiging negatibo na sa kanilang sarili, nawawala na ng tiwala sa sarili, may halo na pong guilt, kung tawagin natin, yung sinisisi nila yung sarili nila, o hiya, kinakahiya nila yung pinagdaanan nila, or meron din po tayong tinatawag na yung mga emotions na parang nagiging numb na sila, na nagiging manhid na, nawawala na ng interes sa kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. And then lastly po yung parang tinatawag natin arousal, nagiging magugulatin, sobra pong hypervigilant, nawawala na po ng tiwala sa ibang tao na parang pakiramdam nila walang safe na lugar o walang safe na sitwasyon. So yun po yung grupo ng mga simptomas na nakikita natin sa tao may PTSD po. Either alin man dito, Doc, sa intrusiveness or yung parang nagpa-flashback, diba? Yung avoidance, numbness, and arousal. Paano natin dinadiagnose, Doc, yung mga pasyenteng maaari nga pong nagsasuffer or nakakaranas ng PTSD? Pag lumampas na po ng ng ilang buwan, mga 6 months or so po, at hindi sila nawawala, pag na-meet nila po itong criteria ng PTSD, base po ito sa manual na tinatawag namin Diagnostic Statistical Manual, pwede na silang ma-diagnose ng PTSD ng isang lisensyadong mental health professional. So, kasi po, ang ginagawa nila, magkakaroon ng clinical interview, tatanungin kayo tungkol sa mga nararanasan yung sintomas. Siyempre, tatanungin po kung ano yung traumatic event na naranasan ng tao. Tapos kung ano pa po yung mga ibang mental health issues na hiwalay sa PTSD na maaring maka-influence dun sa sintomas ng PTSD. Yun pong inaalam. At marami pa pong mga bagay-bagay na tinatanong yung mga licensed mental health professionals. So kung yung pong mga sintomas na nabanggit ko,
ay lumalabas at nararanasan ng isang tao, tapos mga ilang buwan na po nilang pinagdadaanan yon, mayroon pong chance na post-traumatic stress disorder na yung magiging diagnosis ng licensed mental health professional. Consistent ba ito, Doc, yung kanilang nararamdaman or parang pasumpong-sumpong yung para sabihin natin may episode lamang? Malimit po, consistent sila in the sense na hindi nawawala. Malimit po kahit na walang ganap, kahit na walang nangyayari. Maaring bumalik po lalo na yung mga intrusive memories, kahit kalmado yung kapaligiran, naaalala nila. Pero mas matindi po yung mga simptomas pag under stress sila. For example, kapag yung simpleng stress lang na nalipasan ng gutom o kaya napuyat, dahil siguro nagbiyahe sila at napuyat sila, yung pong maliit na bagay na yun, pwedeng magpalala ng mga simptomas. Kaya po matinding magkaroon ng awareness sa mga simptomas ng PTSD kasi po yung iba sinusubukan nilang tiisin na lamang. Pero hindi po yun para pasulpot-sulpot lang. Halos araw-araw nararanasan nila. Ang matindi pong mga simptomas yung nakakaroon na rin sila ng mga depression and anxiety symptoms na kasabay ng PTSD. So mas mahirap po yun, lalo na po pag hindi sila nakakatulog at hindi sila nakaka-function. So importante po talaga yung tulog, para nga rin nga po, lalong-lalo na sa mga may PTSD. Alamin naman natin, Doc, paano nga po ba ang treatment or management para sa mga ganitong mental condition, and of course, ano nga rin po ba yung suporta na maibibigay natin bilang kaibigan, 'di ba? Kapamilya or sabihin natin katrabaho. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Mag-commercial break nga po muna tayo para nga rin po sa may mga katanungan tungkol sa ating pinag-uusapan ngayong gabing ito, maaari rin po kayong magpadala ng inyong mensahe. I-post na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo, oras po muna natin 44 minutes after 8 in the evening. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Anne. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang Pangkalusugan, Lunas, Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin nga po natin Dr. Elaine Angela Lines ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, para nga po sa mga kakatune in rin lamang, pinag-uusapan po natin PTSD or Post-Traumatic Stress Disorder. Bago nga po natin, Doc, balikan yung talakayan tungkol sa treatment and management, alamin nga rin po ba natin, Doc, kung ano nga po ba ang epekto nito sa utak ng isang taong nakakaranas ng PTSD, or sabihin natin, gaano nga po ba ito nakaka-apekto rin sa kanyang araw-araw na pamumuhay? Actually po, base sa mga pag-aaral nila, may mga structure sa brain natin na affected na. Ito yung siguro babanggitin ko lang yung mga pangalan ng parts ng brain na yon, yung amygdala, yung ating hippocampus, at yung tatawag namin prefrontal cortex. Amygdala, ito po yung parang alert center natin. Ito yung nagiging hyperactive siya kapag may PTSD ang isang tao. So para siyang nasa alert mode palagi kapag may PTSD. Magugulatin. Hippocampus na para pong walang preno, parang lagi siyang naka-alerto na parang hindi na bumababa, hindi na siya nare-relax at all. Tapos meron po tayong tinatawag na yung sa hippocampus, ito naman po yung in charge sa ating mga memory. So nagiging affected po ito, kaya yung mga memory nahihirapan na silang ma-distinguish kung ano ba yung safe na situation at hindi safe na situation. And then yung po na mga prefrontal cortex, ito po yung part ng brain natin na tumutulong i-regulate natin yung mga emotions natin. So dahil po ito yung naging effect sa brain structures, parang yung brain ng may PTSD, na-stuck na siya sa ganong alert mode. Kaya malimit po, hindi na, nahihirapan na siyang mag-relax, lagi siyang nakabantay, baka may mangyari. Pag lumabas ba ako ng bahay, may mangyayari sa akin, kahit wala naman pong sapat na ebidensya na may mangyayari sa kanila. So nahihirapan silang ibaba yung kanilang alert mode, parang hindi na sila makarelax. At lahat ng mga sitwasyon sa buhay nila, parang banta sa kanila. Kumbaga parang tumataas yung level ng trust issue nila, Doc. In a way po, yes. Oo. Hindi na, sa trust issue na sa environment nila, tsaka sa kapwa nila. Hindi lang po sa trust issue towards sa isang tao. Opo. Eto nga rin, Doc, sabi ni Melvin, ano nga rin daw po ba yung dapat gawin para malunasan yung sakit sa mental condition na tinatawag nating PTSD? Yung ang tanong po dito tungkol sa management ng post-traumatic stress disorder. Well, number one po, gaya ng napag-usapan natin kanina, kailangan mabigyan ng diagnosis. Gusto ko lang i-correct yung nasabi ko kanina, dapat ang simptomas pagka 1 month na at hindi pa nawawala yung mabinanggit kong simptomas kanina, madadiagnose na siya. Maaari na siyang ma-diagnose ng post-traumatic stress disorder. Ang management po, bukod sa yung mabigyan kayo ng official diagnosis, una po sa lahat, kailangan i-therapy. Hindi naman kailangan po magbigay ng gamot right away. May mga tatawag tayong mga therapy na maaaring makatulong sa tao nagkaka-experience ng post-traumatic stress disorder. Kung hindi po nawawala ng ginhawa, yung tao may PTSD, baka magdesisyon
na kayo ng doktor nyo, kailangan yung pag-usapan kung dapat ba uminom na ng gamot para ma-target yung mga PTSD symptoms. So una po, Doc, yung therapy which is like counseling na heart-to-heart talk, one-on-one talk, ganun po. One-on-one talk po yun. Tapos pag-uusapan nyo syempre yung mga na-experience yung mga PTSD symptoms, yung impact ng trauma sa pamumuhay at kung ano yung mga maaari ninyong gawin para unti-unti makapag-move on na makapag-recover na sa trauma. Kasi hindi naman mawawala sa alaala natin, sa memory natin yung trauma. Pero ang goal ng therapy para matuto tayong mag-cope sa mga effect ng PTSD sa buhay natin at makapag-move on na, makapaggawa ng mga makapag-function ulit, makapagtrabaho ulit, na kahit may mga symptoms, marunong na natin i-manage yung mga simptomas, ma-manage na natin yung mga triggers. Yes. After that, Doc, kung hindi nga rin po talaga kayanin ng therapy, doon tayo sa medication. Paano natin nire-resetahan ng gamot? How long nila ito iinumin? Depende rin po yon sa mga gamot at sa response ng tao, ng individual sa mga gamot. May mga, syempre po, may mga gamot, karamihan naman sa kanila, effective po, pero dumidepende din yon kung hiyang yung individual sa mga gamot na yon. Kaya dapat talaga may follow-up, nakikipag-usap ng open sa doktor, sinasabi na kung ano yung mga side effects kung meron man. Marami pong uri ng mga gamot. Sa ngayon, base sa mga pag-aaral, may mga antidepressants, kung tawagin namin, na ginagamit para sa pag-target ng sintomas ng PTSD. Posible nga rin po ba, Doc, yung combination ng therapy and yung oral medication? Mas mainam po yon kasi napag-aralan din na pag pinagsama mo ang therapy at saka oral medications, mas malakas po yung chance na mag-recover sila. Do we also recommend, Doc, yung kind of therapy na parang yoga, 'di ba? Acupuncture, nature tripping? Pwede pong supplemental yon sa therapy at saka sa medications. Kasi isa pong paraan yon para din mag-cope ka sa mga pinagdadaanan mo pag PTSD ka. Part din yun ng self-care mo, kung tawagin natin, kung ikaw ay sinusubukan mong mag-recover from PTSD. So, wala naman pong masama sa mga ganong activities. In fact, nakakatulong pa yun sa iyong pag-cope pagka may PTSD ka. How can we support nga naman po, Doc, as a friend, as a family member, yung mga may PTSD? Mahalaga po na maintindihan natin na yung mga simptomas nila, hindi yun parang wag niyong personalin. Kumbaga, hindi sila nagkakaroon ng pag may anger management issue sila o pag wala silang interest sa mga activities, hindi nangangahulugan na ayaw nilang makipaghalubilo sa inyo. So, kailangan pong unawain natin ng walang judgment kung may mga ganun silang simptomas. Tapos, kung hindi sila handa na pag-usapan yung traumatic experience, wag po nating pilitin. Respect, kumbaga. Yes po. Opo. Tulungan din natin sila. For example, kung nakikita natin nag-struggle silang matulog, encourage natin sila. Kailangan gawin din natin yung environment para natahimik, para mag-conducive, para makatulog sila. Re-remind natin sila sa mga simpleng bagay like kumain ka na ba? O minsan po wala silang interes sa mga activities, yung simpleng bagay ng self-hygiene. So konting tulong sa mga ganun, konting encouragement. Tapos kung handa na silang makipag-usap, makinig lamang tayo kung hindi natin alam ang sasabihin natin. Mahalaga po yung nararamdaman nila na nakikinig lang kayo, na hindi sila nahuhusgahan sa mga pinagdadaanan nila. Malaking bagay na po yun. And ano nga po ba yung parang what healing looks like para sa mga may PTSD? Kasi 'di ba parang kapag yung heartbroken ka, yung pag tawag dito, heal mo, Doc, 'di ba hindi naman linear eh. Minsan parang feeling mo okay ka na, tapos biglang all of a sudden may maaalala ka na bigla ka malulungkot, parang masasaktan ulit. Gusto ko pong nabanggit niyo yung healing na hindi linear. Ang ibig sabihin nun, hindi ganon yung
pag-heal. Pwedeng umaganda yan, parang gumaganda, tapos crooked, medyo ganyan, baba. di ba? Yan. Tapos aayos ulit. Kasi po, syempre, hindi naman po perfect ang pamumuhay natin. Minsan may mga setbacks tayong mararanasan. Kaya importante may follow-up kayo sa therapist ninyo. Mahalagang meron kayong, magkaroon kayo ng pagkakataon na makakilala ng isang licensed mental health professional na kapartner ninyo sa pag-recover. Kasi kung may mga pagkakataon na parang feeling ninyo, mayroon kayong tatawag na crisis, at least magkaroon kayo ng, pwede nyo sabihin na pwede ba tayo mag-booster session kasi medyo na-stress ako sa trabaho, ang daming pinapagawa sa akin. So, pwede po yun additional session. Ngayon po, what does recovery look like? Eventually po, sabi ko nga kanina na yun namang memory nung nangyari, hindi yun mawawala. It's not, recovery is not about yung makakalimutan mo na yung pinagdaanan mo. In fact, alam mo na nangyari yon pero nandun ka na sa proseso sa buhay mo na nagsisimula ka ng tawag natin mag-rebuild. Binabalik mo na sa yung dati mong routine, na nagtatrabaho ka na, nag-start ka na makikonnect sa mga importanteng tao sa buhay mo, mga partners, mga friendships, mga loved ones. Nagpa-participate ka na sa mga social activities. Tapos kung ganun nga, alam mo na yung mga triggers mo, alam mo na kung anong iiwasan mo, kung alam mo na ang nakaka-trigger sa iyo, let's say malalakas na tunog, then naggagawa ka ng paraan para makakope doon. Either siguro you stay indoors pagka halimbawang New Year's Eve, or kapag halimbawang may mga amoy nakaka-trigger sa iyo, aware ka na kaya ako nagkakaganito kasi may naamoy ako na naka-remind sa akin sa nangyari sa akin. And then po, meron kami tatawag na post-traumatic growth, na ito yung pagkatapos mong pinagdaanan isang traumatic event at nagre-recover ka na, nagkaroon ka ng lesson from that experience. At kahit na maalala mo yung nangyari sa'yo, hindi na ganun katindi yung impact sa'yo ng memory na yon, na naintindihan mo na kahit man nangyari yon, hindi yun ang definition ng pagkatao mo, yung trauma na yon. Ibig sabihin nun, ikaw pa rin, buo ka pa rin tao, nalampasan mo yon at ginagawa mo ng lahat para mamuhay ng, to strive and to go through with the rest of your life. Yes. Importante nga po na maging aware tayo sa ating condition, and of course, ma-process nga rin po natin yung sitwasyon at yung ating condition. At syempre, Doc, para nga po sa huling paalala or mensahe natin sa mga nakakaranas nga po ng PTSD. Una po sa lahat, sana po huwag kayong mawalan ng pag-asa. Meron po tayong mga lunas para dyan. Importante po na makipag-ugnayan kayo sa isang licensed mental health professional para alamin kung ang pinagdadaanan nyo ay post-traumatic stress disorder. Magtanong po kayo kung kailangan nyong gumawa ng listahan ng mga simptomas na na-experience ninyo, kasi minsan naapektuhan yung memory. Dalhin po ninyo pag nagpakonsulta kayo, at magtanong po kayo kung ano yung mga interventions na pwedeng makapag-benefit para sa inyo, kasi meron naman po. At posible rin naman pong makarecover sa post-traumatic stress disorder at mamuhay ng maayos po. At syempre, wag nga rin po yung kakaligtaan na meron nga pong mga kaibigan, katrabaho, kapamilya na nagke-care po sa inyo at kung minsan kailangan nga rin lamang po natin mag-reach out, 'di ba, Doc, kung kinakailangan nga po talaga natin ng extra help or extra hand from our loved ones. Thank you so much, Dr. Elaine Angela Laines. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan? Marami pong salamat. Gusto ko lang pong batiin yung si Michaela po, yung nag-facilitate nito, tsaka po yung kasama po namin, kapartner namin sa marketing, si Sir Mark Fonielas po.
Yes, thank you nga rin Good evening po. maraming salamat po kay Miss Mika at kay Sir Mark. And shout out na nga rin po pala kay Ate Noriko Santilia Torres. And belated happy birthday sa kanyang napaka-cute na baby. And of course, happy listening also sa Santilia family. Maraming salamat po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion. At naway nagkaroon nga po tayo ng dagdag na impormasyon o kaalaman tungkol nga po dito sa PTSD. And wag nga rin po tayong mahiyang mag-extend ng help para sa mga nakakaranas nito. Maraming salamat. Para nga po sa iba pang health concern, maaari pa rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Inyo nga rin pong nakasama, Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Amoy nakaka-joyful.